Yun lang lagi ang pag-ibig sa Diyos. Ang pangalawa, syempre, ang pag-ibig sa kapwa. So yung 10 Commandments, nahati lang yan sa dalawa. Ano, ang first 3, yun ay pag-ibig sa Diyos. For me, second commandment, thou shalt not use the name of the Lord in vain. The name of the Lord is holy, sacred, and perfect. It should not be used in a nonsense situation because the name of the Lord should be respected. Makapwa kabataan, ating galang ang ngalan ng Panginoon. Sapagkat ito ay banal. Huwag natin itong nagamitin sa kung ano ang mga salisabi ng mga usapan. Ang third commandment, keep the Sabbath day holy. Sa unang tingin, ito ay pagsisimba lamang. Tuwing linggo, tuwing holy day of obligation. Pero para sa akin, may mas malalim pa itong dahilan o purpose. Sa araw na to, dapat hindi lang tayo sumisimba. Dapat kasama natin yung mga pamilya natin, papakasaya tayo. Dahil sa mga pamilya natin, parang yun nga sa nasabi na maliliit na simbahan. Kumbaga, sa tuwing kasama natin yung mga pamilya natin, nagagawa na natin yung Sabbath day na holy. Tsaka hindi din maalis na tuwing linggo ay may iba sa atin na magsaserve sa simbahan. So, ilan din yun sa mga paraan kung paano natin nagagawang holy yung Sabbath day. Sa advice, yun nga, para sa akin, okay na yung yung makasama mo yung pamilya mo, yung makapagsimba kasama sila, yun yung pinaka-importante doon. Kung hindi man kayo makapagsimba, okay na yung magdasal kayo ng sama-sama, kumain kayo ng sama-sama, mabuhay kayo ng sama-sama. Siya yung nag-alaga sa'yo mula sa sinapupunan hanggang sa lumaki ka, hanggang sa magkameron ka ng isip, at hanggang sa mahalala mo ang Diyos. So para sa akin, sobrang mahalaga yung commandment na yon kasi ito yung magiging sukli natin sa pinaghirapan, sa sakripisyo na ibinigay sa atin nating magulang. Kapalit ng kanilang pagmamahal, dapat lang na irespeto natin sila, bigyan din ng pagmamahal, maging masunurin. Hindi naman kasi actually pag sinabi mo na honor your father and mother, tama na yung po at opo or tama na yung hindi mo sila sinusuway. Siyempre, kailangan hindi lang sa salita at siyempre, nakikita din nila. My advice ko lang siguro is, yun nga, yung sundin nila yung mga magulang nila na kahit hindi perfecto o may pagkukulang yung magulang nila, ganun pa din yung maging sukli nila. Tama pa rin pagmamahal, tsaka paggalang. Ang buhay, mahalaga yan. Ang buhay, banal yan. Bigyan sa atin ng Diyos. Kaya, ang hirap isipin na sino tayo, sino ka para kumuha ng buhay. In the first place, hindi naman galing sa iyo yun. Ang Diyos lang ang may karapatan sa buhay natin. Advice ko sa mga kabataang katulad ko, alagaan yung buhay nyo kasi you only live once. Yung mga pangarap nyo, sige, tuparin nyo yan lahat. Pero laging set God first. Kung anong will ni Lord, yun, gawin nyo. Pero sa bawat gagawin natin, as in tayong mga kabataan, tayo curious sa lahat ng bagay, sana iisipin natin na si Lord ang sentro ng ating lahat ng ginagawa. Yun lang. Mahalaga ang isang mag-asawa, lalo kung maganda ang samahan. Ayun, nagmamahalan. Oo, mag-isip muna bago mag-asawa.
Bago mag-asawa, isip-isip muna. Mahirap din rin magandang maagang mag-asawa. Tulad ng aking isang anak, ito na nga ako may isa ng anak na 15 taon. May asawa na, ayan, may isa ng baby. Ay, ayan sila, pero okay naman. Kasi napakaganda lang. Ako'y nag-advise ngayon ay gusto ko yung medyo may edad-edad naman. Dahil hindi ka nakaranas ng mahaba-habang, mahaba-habang sarap sa buhay. Hindi na naramdaman yung ginhawa ng ng maging dalaga siya. Yun, gano'n. Masama yun. Kasi kahit sa isang tao, minsan nagigipit, masama pa rin gumawa ng pagnanakaw sa ibang tao. Dahil ito hindi karapat dapat gawin. Dahil hindi ito aya-aya sa ating buhay. Tulad ko, kasi maraming purpose para mapagnakaw. Dahil isang purpose na ay ang bisyo, mga drugs. Yan ang dapat iwasan. Hindi lang dapat iwasan, dapat layuan. At yun lang, masasabi ko maraming salamat. Yung pagbibintang sa kapwa, parang minsan ay mali, tama. Pagka tama, nasasagot kong sila. Hindi siya sinungaling. Pag naman mali, ay yung pagbibintang na mali, hindi dapat yung na aminin na siya ay nagkamali sa pagbibintang sa kapwa. Masasabi ko lang, dapat hindi kailangan aagawin ng asawa ng iba dahil diyan nagsisimula yung mga broken family. Dapat mahalin ng asawa at huwag yung asawa ng iba. Kailangan hindi kumuha ng gamit ng iba. Ang dapat ay magsikap para makuha o mabili kung ano man yung gusto.